Approve na naman tayo sa isang loan app na, well, legit at buong natatanggap yung loan. Actually, hindi ko na sana uutangan yung loan app na to. I'm just gonna say goodbye dahil guys, sa interest. Pero, naalala ko siya tuloy dahil napabilang po siya sa mga loan apps na according to you, dun sa recent poll natin sa Facebook, ay hindi makulit. So, for this video, balikan natin tong CFT Lending, which is SEC registered. And guys, kahit hindi ka umutang, nag-o-offer siya ng increase. Multiple pa ha. Bago kayo mapautang sa loan app na to kung hindi nyo pa kilala, then, keep watching. Hello everyone! Welcome back to my channel. It's Ate Red here. Dito, nagre-review lang po tayo ng mga online loan platforms para maging aware kayo sa kung anong meron. Dahil utang is responsibility. So this video is not sponsored and it is based on my personal experience. Anyways guys, dahil wala naman tayong pinopromote na Ola dito, product links meron at dahil may nagtatanong sa inyo kung ano ba yung brand ng lipstick ko guys. Ayan po. This is from Izzy. Wait lang ha. Ayan po. And this is the shade of Fresco. If you think masyado lang siyang maputla mga guys, then meron naman siyang iba't ibang mga shades. Lalagay ko na lang yung product link dito para hindi na kayo maligaw in case you guys are interested. So yun yung pag-uusapan natin today, CFT Lending, which is SEC registered at the time of filming this video. Yung loan app na to ay nada-download both sa Google Play Store and sa iOS. To be honest, hindi ko po gusto yung manner ng pag-compute yun ng interest. Pero dahil buo siyang natatanggap, nagre-report sa CIC, so quote-unquote legit, wala ka talagang matakbuhan, and pwede kang umutang dito knowing na buo pong matatanggap yung loan. And so far, kahit na papaano yung loan app na to ay installment. Kaya siguro pwede na rin i-consider, but then guys, nasa inyo po yan. Kung hindi na sana ako uutang sa loan app na to guys ha, pero bigla na lang siyang nag-notify, tinaasan niya yung aking credit limit. Take note na September pa ako last umutang sa kanya and I paid it in 6 installments. Kaya yung utang kong 5,600 naging 8,000 something. That apat na beses ako nagbayad ng 2,000 sa kanya. Huwag nyo nang pansinin yung last installment niya. Dinadagdag niya lang yan para ma-stretch yung pag-compute ng interest. Sabi ko nga sa inyo, medyo mautak din siya. Nag-i-increase pa rin siya guys kahit na tagal na akong hindi umutang. So from 5,600 yung last niyang offer, ginawa niyang 9,000. Syempre, kung hindi kayo careful, mapapautang kayo dito dahil malaki na rin yung 9,000. And the question is, maa-approve pa ba? So, sinubukan ko siyang utangan guys, pero hindi ko sinagad. In less than 5 minutes, tanggap ko kaagad yung loan. 6,000 pesos lang at pinili ko po yung 1 month to pay dahil ito yung may pinakamababang interest na possible. 1,000 plus yung interest, so it's just almost 8,000 something. Kung emergency, so far pwede na rin yan. And yung 3,000 na natitira, actually, if kailangan talaga, pwede yung utangin. At buo po siyang natatanggap. So, buo kong natanggap yung 6,000 na pinili ko sa loan, na pinili kong utangin sa loan app na to. And yung 3,000 guys, pag-isipan nyo talaga mabuti kung uutangin nyo to dahil mataas po yung interest. Say for example, isasagad mo yung 9,000 pesos. Meron kang terms sa pagpipilian, merong 2 terms, 3 terms, 4 terms, yung ganun. And every 15 days kang magbabayad. It's tricky kasi sasabihin niya 190 days daw yung pagbabayad at gagawin niya parang waiver or quits na lang or i-waive niya yung last payment. But actually, it's just drama kasi yan para mapalaki niya yung pag-compute ng interest. Kahit nasabihin niyang 190 days, pero 1 month to pay lang siya, ibabasin niya talaga yung pag-compute ng interest doon, service fees and interest sa 190 days. Pero, actually, 1 month pa lang bayad ka na. So, take note na the longer you prolong your loan, nagiging magaan nga siya kasi mas parang maliit yung kanyang parang installment. So, di ba, patingi-tingi pag magaan. Kaso naman guys, malaki po yung amount na napupunta sa interest. So, sayang po yung pera. So, hanggat maaari, choose the lowest term, choose the offer or the term na kung saan pinakamababang interest po yung you end up paying. Yun yung ayaw ko kay FT Lending and I'm ready to say goodbye. Yun nga lang, nagre-review po tayo ng loan apps dito and we need options. Kasi yun nga, may mga iba sa atin na hindi pa pwede dun sa mga loan apps na yun talagang maganda yung offer. Such as those mga loan apps na nabanggit sa playlist na to. So, ayan. Yung mga loan apps na yan is straightforward po talaga na like 15% at wala nang ibang dinadagdag, hindi po madaya yung computation niya. Pero kung hindi pa kayo
ang pwede sa mga loan apps na yan. Kaya andito po si FT Lending para maging option. Until such time na pwede na tayo dun sa mga online loan platforms na yung talagang maganda yung interest. Because hate it or love it, itong si FT Lending ay nakaka-help po sa pag-angat ng ating credit history because it reports to CIC. So kung ito lang muna yung option mo for now, then alagaan nyo po. Pero just make it a point na pag meron na kayong mga loan apps like Bilis and Cashalo and other loan apps that compute interest more fairly than FT Lending, then go for those apps. Goodbye na dito kay FT Lending. And hindi naman siya makulit ha, kasi pagpapalapit na yung due date mo, magte-text lang siya. Minsan na ako naka-receive ng tawag dito kay FT Lending at maayos naman silang kausap, hindi sila paulit-ulit na tumatawag. And minsan text lang po talaga pagpapalapit na yung due date. At may mga nagsasabi sa inyo na hindi sila, although lagi silang tumatawag pag OD ka na, pero hindi po sila kasing antipatika tulad ng ibang mga loan apps. So, it is worth checking, but then you need to think carefully guys because itong si FT Lending, mataas yung interest niya, and utang po, like any other loan app, is a responsibility. Hindi po pwede na umutang tayo at baka saka na lang kalimutan kasi baka maapektuhan ito yung ating future loan applications. So, yun lang guys for today's video. Kung meron man ako nakalimutan, please let me know in the comment section below. At may last lang akong isisingit na, by the way guys, kasi tinatamad kasi akong gumamit ng yung alam mo, yung foundation na parang plakado na plakado. So I'm also using this. It's also from Izzy kasi napaka-affordable po ng mga Izzy na mga products. Nasa Lazada, nasa Shopee rin. And matte finish siya pero non-drying. So okay na rin. And it's hygienic, imagine ha. Kasi ayan ho, ayan. So hindi po directly nakakontakt yung puff niya sa powder kapag hindi po siya ginagamit. Anyway, so yun lang guys. If you guys are interested sa mga things na sinisingit ko sa video, meron tayong product link. Pero for this video, wala naman po tayong pinopromote ng Ola. Kaya, well, product links lang. So may mga Ola kayong gustong pasilip guys, let me know in the comment section and we'll check it out. I'll see you on my next vlog. Bye-bye!